Hi guys! Good morning! So ito na nga. Actually, good morning dyan. Good afternoon dito. So ito na nga. Let's discuss. Kasi kanina, medyo bait-baitan pa ako. Ngayon, discuss na natin yung impeachment na ginawa ng mga kupal kay VP Sara. Okay? So but first, bigyan natin ng isang nakakasukang palakpak yung mga naghain bang tawag doon? Yung gumawa ng impeachment na pinangungunahan. Bigyan natin ng isang nakakasukang palakpak kay Laila De Lima Saba. Kasi 'di ba, nakakahiya naman kung di natin siya bibigyan ng palakpakang malupit na nakakasukang palakpak. Bakit kaya? Kasi 'di ba nakakahiya naman sa kanya yung walang bahid. Ay, walang bahid ba? May bahid ng polboronic na ipinagbabawal na polboronic sa kanyang sistema. Yung may bahid ng masamang salapi na dumapo sa mga kamay niya dahil sa kanyang pagkaka-involve sa polboronic. 'Di ba? Nakakahiya naman sa kanya kung hindi natin siya bibigyan ng nakakasukang palakpak. Nakakatawa ang gobyerno ng Pilipinas ngayon kasi yung nag-aakusa sa isang inosenteng mabuting tao ay yung napakaraming putik. Napakaraming putik sa mga pagkatao nila, 'di ba? Ibang-iba na talaga ang Pilipinas. Nakakaloka, katawa-tawa talaga ang Kongreso ng Pilipinas, ang House of Representatives, 'di ba? So ito, kausapin natin ang mga tuwadcom. AKA, ano nang ang tawag sa kanila? Quadcom ba yun? Akala ko Tuwadcom. Tuwadcom and Huwadcom and what else? Kuwakcom. Lahat na yata na pwedeng ihalin tulad sa mga kupal na tanga. Ay, sorry. Hindi pala tanga. Hindi pala tanga ang tawag doon. Ang tawag pala doon ay ob-ob. Ob-ob na lang kasi napakababaw na ng pagtingin ng buong mundo sa Kongreso ng Pilipinas. So, let's face it. Kausapin natin tong si Ate Ace Barberos. So, si Ate Ace Barberos na umiiyak at kakasuhan daw niya yung mga political vloggers na nagmamalign daw sa kanyang kapatid at sa kanilang pamilya. Okay, anyways, Ate Ace Barbers, simple lang naman yan Hindi ka naman sumagot nung tinanong ng mga vloggers nung napabalitang merong nakitang sangkatutak na ilang kilong polboronic sa sasakyan ng kapatid mo. So, hindi ka naman nagsalita. Hindi mo rin naman dininay. Hindi mo naman din ipinaliwanag kung ano ba kasi, 'di ba? Nakaposisyon ka dyan sa Kongreso dapat magpaliwanag ka sa taong bayan. Kasi ang kapal naman ng mukha mo na magturo-turo sa mga tao, lalong-lalo na sa mga nagbigay ng serbisyo sa mga Pilipino na itinuturo nyo na may mga anomalyang ginagawa, yung pala, kasama ka pala, 'di ba? Kasama pala yung pamilya mo, di umano. Kasi hindi ka naman nagpaliwanag, 'di ba? So hindi mo masisisi yung mga political vloggers kung ganun ang sabihin nila. Di sana nagpaliwanag ka na lang. Di sana hindi ka umiyak-iyak dyan at nagsusumbong sa mga ate mong NBI. Diba? Ganun lang na makasimple yun tas ito pa. So, Ate Ace Barberos, since yung impeach na ginawa nyo sa pangalawang Pangulo ng Pilipinas, technically, ang nilalabanan nyo ay ang buong 32 million Filipinos na bumoto sa kanya. So, wag nyo nang i-expect na igagalang kayo at bibigyan kayo ng mataas na respeto ng mga taong bayan. Kasi technically, hindi naman po kasi kayo karespe-respeto. Yan po ang katotohanan.
wala nang kahit ni gatuldok o ni isang singa na respetong pwedeng ibigay sa inyo ang taong bayan dahil sa mga pinaggagawa nyo dyan. Huwag na tayong maglokohan. Huwag na tayong maglokohan kasi matatalino na mga tao ngayon. Ang obvious naman na lahat ng ginagawa nyo dyan sa Tuwadcom ay pamumulitika at paninirang puri lang. Kasi wala naman talaga kayong ebidensya. Kasi kung may ebidensya kayo, ba't ang dami nyong dakdak? Bakit hindi nyo nalang i-filean ng kaso, 'di ba? Kaso nga mga kupal kayo at mga sinungaling kayong mga tuta ng inyong boss na kayo ay mga tinaguriang tambalallays ng malaking bonjing na si Budoy. 'Di ba? So yun. So hindi nyo inirerespeto at ginagalang yung nilagay ng taong bayan dyan para magsilbi na maayos sa mga Pilipino. Bagkus, dinidiktik nyo pa para maalis dyan sa posisyon para magawa nyo yung mga walang pakundangan nyong pagnanakaw sa taong bayan. Let's just face it, yan ang katotohanan. Ate Barbers, at alam mo bang napaka-traidor mo, Ate Barbers? Traidor ka kasi noon nandyan pa yung tatay ni BP Sara is kapit tuko ka din. Sinasabi mo pa nga na sana hiramin ng ibang bansa yung pamamalakad ni PRRD sa kanyang war on drugs. Pero ano ka ngayon? Ano ka? Para kang isang jowang taksil, you know? Taksil na traidor ka pa. Yun ang katotohanan. Wag na nating palikulikuin pa at paganda-gandahin pa yung salitang pwedeng i-describe sa inyo kasi yang kayo. Wag na tayong maglokohan din na yung mga serbisyo nyo dyan libre na tinapay lang at Avian water ang binigay sa inyo. Diba? Tinan mo, hindi ko nga alam kung tama ba yung pagkakabigkas ko dahil tubig nyo palang napakamamahal. Diba, ang kakapal na mukha nyo na inuubos nyo yung pera ng taong bayan dyan sa walang kakwenta-kwenta nyong hearing, Ate Ace Barbers, at sa mga kasama mo dyan sa Tuwadcom, nakakahiya kayo. FYI. Let's just be realistic. Paiyak-iyak ka pa dyan na pa NBI, papare-parehas lang kayo, mga wala kayong dignidad. Yes, that's the truth. Wala kayong dignidad. At saka kami pwedeng sabihin mga trolls kami. We are a real people. See? I'm a real people. See? Nya. Hindi kami nababayaran. Kasi kami nagtatrabaho kami, kahit naghihirap kami sa pagtatrabaho, lumalaban kami ng patas. Hindi kami mangdidikdik ng mga tao para lang magkamal kami ng salapi. Hindi namin ibebenta ang mga integridad at dignidad namin para lang sa salapi. Hindi kami kagaya nyo na mga bayaran. Oo, totoo yan. Huwag na tayong maglokohan. Naglolokohan pa ba tayo? May libre pa ba sa mundo? Kasi alam ko matatalino kayo. Ilang taong ka na dyan sa posisyon mo? Ate Ace Barberos, ilang taong ka na? Nakailang termino ka na? Matalino ka kaya nandiyan ka. Sa sobrang talino mo, ginamit mo nga lang sa kalokohan yung talino mo. At ibinenta mo yung prinsipyo mo at ikaw ay isang halimbawa ng taong walang palabra de honor. Ikaw yung taong hindi dapat pagkatiwalaan ng kahit sino man. Alam mo ba yun? Yung ultimo, ipapabantay ko yung bag ko sa'yo, hindi ko kayang gawin kasi baka dekwatin mo pati yung lapis at ballpen na nasa loob ng backpack ko, yung ganon. Kasi sa sobrang takot ng mga taong nilalang, wala nang tiwala sa inyo, sa'yo at sa mga kasamahan mo dyan. Lahat kayo na nababayaran dyan, huwag kayong umasa na makakuha kayo ng respeto sa taong bayan. Kasi hindi kayo karespe-respeto. Ano yun? Honorable? Honorable? Saan banda kayo naging honorable? Hindi kayo honorable, you are horrible. Horrible kayo. Hindi nyo deserve na tawaging your honor. To be honest, you don't deserve it. Pinagtatawanan tayo ng ibang lahi. Sa totoo lang. Pinagtatawanan kayo ng ibang lahi dyan. Na ang mga Pilipino pala
ay talagang ob-ob. At madaling sapakan ng salapi sa bunganga at mata. Kaya nakakahiya kayo. Yan, direct to the point tayo, nakakahiya kayo. Lahat kayo na nandidikdik sa mga Dutertes na inaasahan ng taong bayan na tutulong para maging maganda ang Pilipinas, dinidiktik nyo, mga wala kayong hiya. That's the truth. Tanggapin na natin yan. Wag na tayong maggaguhan, okay? Yan ang katotohanan. Kaya gusto mong maghabla at humingi ng tulong dun sa mga tropa mong at umiyak ka dun sa NBI, go ahead, do it. Kasi wala naman kaming pakialam sa inyo. Ang taong bayan ay wala pong pakialam sa inyo, okay? So, ipopost ko to mamaya na makita nyo yung pagmumukha ko na sinasabi nyong troll ang mga supporters ng Dutertes. No, mga organic kami. Don't panic, we are organic. Nakakatawa kayo at nakakasuka kayo. You don't deserve Filipinos respect. Okay? Babush.